Gusto mo ng mura at magandang wedding gown? Meron sa Divisoria for as low as 10,000 pesos. Hi everyone! Welcome back to my channel. If you are new to my channel, my name is Joy. I'm a wedding planner, cocktail buffet supplier, and Young Living silver leader. For today's video, I will feature Divisoria wedding gowns! Sobrang excited ako i-share sa inyo to kasi ikakasal na yung friend ko si Karen next year at tinulungan namin siya maghanap ng wedding gown para sa kasal nila ni Pete. So, simulan na natin! Ang first stop namin sa Dragon 8 ay sa Jewish Bridal Creation. Isa to sa mga nirecommend ko kay Karen na gagawa ng wedding gown niya. Dito kami nagpagawa ng bridesmaids gown nung kasal ng sister ko. Tapos even yung mga brides ko, dito rin sila nagpagawa. And actually, high quality naman. Right now, ang start ng price range nila for the custom-made wedding gown is 20,000 pesos. But you could check out and visit their Facebook din, even their store sa Dragon 8 para mas makapili kayo ng wedding gown na bagay sa inyo. Our second stop naman ay sa Mimas Angel. Alam nyo, isa to sa mga recommended ko talaga na gown supplier. Kasi, kung plus size bride ka, ay nako, ang perfect, ang ganda ng fit ng mga damit nila. Sobrang ganda, sobrang perfect. And even yung bride ko, si Rose Ann, yung dito siya nagpagawa ng wedding gown, ang ganda talaga. Tapos, ang pinaka gusto ko dito, kasi meron silang gown, yung may pink effect. Eh kung mahilig ka sa pink, ay, bongga. Okay dito sa Mimas Angel, wala akong masabi, maganda yung fit niya. So, sabi ko nga kung magpapakasal kami ulit, para sa renewal of vows namin, dito ako papagawa ng wedding gown sa Mimas Angel. So, for the custom-made na gown sa kanila, ang start na ay 30,000 pesos. During our visit, Karen was very fortunate to try a wedding gown. So, ang mga gusto niya talaga is mga mermaid cut, serpentina, yan yung mga peg ni Karen. So, nakapag-try siya ng gown with the assistance of the Mimas Angels. At alam nyo, ang ganda nung fit sa kanya. Even though hindi yun yung exact size niya, pero ang ganda, kita mo talaga na may kurba at bagay sa kanya ang mermaid cut. Diba? So, diba? Ang bongga. So, if you are planning to go to Dragon 8 and you want to visit Mimas Angel, you can PM them. So, pwede kayo magtanong, magpa-quote na din para at least may idea na kayo kung magkano yung gown na gusto nyo. But if you have time, punta na kayo agad doon. Tapos, pwede kayo magsukat ng mga available gowns na meron sila. Ang alam ko, may mga gowns sila doon na RTW. Like, kung sukat naman sa inyo, tapos bibili nyo na yung gown. Alam ko mas mura yon. Hindi lang ako exactly sure kung magkano, pero mas mura kasi nga RTW na siya, ready to wear. Pero if you want to have a custom made, okay din naman kasi nga pack na pack, fit na fit talaga. So after visiting two shops, nag-break muna kami, kumain kami sa Dragon 8, and gusto ko lang i-share sa inyo na limited lang yung mga kainan. Jollibee, Chowking, and pa. Saka yung sisig doon. So, yun lang yung mga kainan na pwede nyong kainan sa loob mismo ng Dragon 8 Mall. Para may idea kayo kung pupunta kayo dito, tapos bigla kayo magutom. So, make sure kumain muna kayo bago kayo pumunta dito. Kaya, para lang hindi kayo magutom agad sa pag-iikot nyo. After visiting yung two recommended suppliers ko ng gown sa Dragon 8, nag-ikot kami sa loob ng mall. Nakita namin yung Jefferio Couture. Meron dito mga simpleng wedding gowns para kung for example you want to have your civil wedding muna bago yung church wedding. And actually pwede na siya for church wedding eh. Kasi kung minimalist naman yung theme nyo, okay na okay yung mga wedding gowns sila. Tapos mura lang kasi yung plain na wedding gown, yung walang beads, 2,500. Tapos kapag may mga beads na konti, mga 3,000 to pataas lang siya. So, diba? Sulit pa din. Pasok na pasok sa budget. Ang next stop naman namin ay sa Saris Fashion Boutique.
Dito naman, marami kayo makikita mga wedding gown. Even yung wedding gown ni Arami na nung kinasal siya, meron dito Arami na inspired na wedding gown. Tapos ang ganda nung cut nung ano nila, nung mermaid cut nila na wedding gown. Meron din dito yung nagustuhan ni Karen. Simple lang siya, pero yung talaga bet na yung itsura talaga nung gown na yon. Kasi nga ayaw ni Karen na maburloloy ng mga beads. Gusto niya simple lang. Ang maganda dito sa Saris Fashion Boutique, meron silang live selling sa Facebook nila. So, visit niyo yung Facebook nila kasi marami silang binibenta doon na baksak presyo na at mga RTW. Tapos, during our visit, talaga naman, buti na lang, meron size ni Karen na pwede niyang isuot na serpentina or yung mermaid cut na gown. And kitang-kita talaga na ang ganda, bagay na bagay sa kanya. Ay, excited na ako para sa kasal mo, Karen. Bonggang-bongga ka. Syempre, hindi lang naman bride ang magsusuot ng wedding gown, pati rin yung mga abay niya. So, habang nag-iikot kami, nakakita naman kami ng gown para sa mga abay. Nagbebenta rin sila ng mga wedding gowns, pero ang talagang pumukaw sa attention namin is yung bridesmaid gown ng mga abay ni Karen. So, ito, papakita ko sa inyo yung itsura or yung inspiration ng mga bridesmaid gown. Pero syempre, hindi yung kulay kasi surprise na lang yan sa wedding nila next year. Sa shop na ito, meron din sila mga wedding gowns. Kasi yung mga wedding gowns nila, meron for as low as 10,000 pesos. Oo, RTW or ready to wear na yun. So, puntahan nyo siya, i-visit nyo to para makita nyo kung bagay ba sa inyo yung silhouette ng wedding gown. Tapos, syempre, kung bet nyo yung design. Last but not the least, ang nagwagi kung saan nagpagawa si Karen ng wedding gown, ang Polen's Bridal Boutique. Dito, ang daming murang wedding gowns. Napadaan lang kami sa boutique na to, tapos talagang merong pumukaw sa attention ni Karen na gown, at talagang magnet na yung mata niya. Tapos alam nyo, sobrang affordable yung mga gowns na to. Pero nagsukat muna siya ng ball gown para lang makita niya kung gusto niya ba yun o feel niya ba yun. Kasi diba karamihan ng nasukat niya ng una, puro serpentina or puro mermaid cut. Pero ito, pinasukat namin yung ball gown. And alam nyo ba, itong ball gown na sinukat ni Karen, 10,000 pesos lang siya. Pero makita mo, diba, ang bongga nung trail. Trail. Ang bongga. Alam ko nyo, kung gusto nyo yun o feel nyo yun bilang bride, ayun, sobrang sulit nito, 10,000 pesos lang. Tapos kung gusto nyo naman magpagawa ng wedding gown, okay din naman yan. Pero ito, kung RTW, naghahanap kayo, 10,000 lang, diba? Tapos pwede nyo pa isukat para makita nyo kung feel nyo ba or kaya nyo bang dalhin ang ball gown, diba? So, si Karen, ito, suot-suot niya yung gown na yon, diba? Bagay naman din sa kanya, kaya lang, ang nagoge ay ang mermaid cut. Sobrang sulit nung package na nakuha ni Karen dito sa Polen's Bridal Boutique. 15,000 yung wedding gown niya, plus yung groom's suit naman, binigay na lang at 5,000 pesos. So, a total of 20,000 pesos lang. Meron na silang damit na mag-asawa. Soon to be husband and wife pala. So, di ba ang ganda? So, if you have time, you can visit their Facebook. Punta na rin kayo sa boutique nila para ma-feel nyo, mahawakan nyo, makita nyo yung tahi ng mga gowns dito. Syempre, meron akong mga wedding tips sa inyo. Una, research. Mag-research kayo ng mga wedding gown na tingin nyo bagay sa body type nyo. Magkakaiba tayo ng body type, di ba? Syempre, may mga bride talaga na pak, mga sexy na kaya maglabas ng mga balat. Eh tayo plus size, hindi. Hindi ko kaya yon. And also, meron tayong iba't ibang level of comfort. So, make sure lang na yung pipiliin yung wedding gown is yun talagang comfortable kayo. Saka yung talagang gusto nyo. Hindi dahil yun yung uso or sinabi sa inyo ng mga abay mo na ay bagay yan sa'yo, or sinabi ng nanay mo, ng ninang mo, or kung sino man tao. Kailangan ikaw yung magde-decide kasi ikaw yung ikakasal. Ikaw yung mag-decide kung ano yung gown na gusto mo. Whether feeling nila mawawala na yan sa uso, okay lang yon. Kasi kailangan ikaw yung mag-decide. Imagine niyo to 10 years from now, kapag ba tinignan mo yung wedding photos mo, yung gown na yun na suot mo, masaya ka pa rin ba? So, kailangan ganun yung tingin mo, or 20 years from now, or 25 years from now,
masaya ka pa rin ba pag nakita mo yung wedding gown na yun? So yun, isa yun sa mga tip ko. Kaya mag-research kayo mabuti. Huwag nyo mamadaliin yung pagpili ng wedding gown. Next, set the budget. Kailangan maging realistic din tayo. Minsan may mga gusto tayong gown na bonggang-bongga, tapos maliit lang naman yung budget natin. So let's be realistic. You can set the budget, let's say, at 10,000 pesos, tapos hanggang 15,000 pwede kayong magdagdag. Okay lang yun. Wala naman yung sa laki o liit ng budget. For as long as na gusto mo yung gown, komportable ka, wala kang, kumbaga ito talaga yung gusto mo, okay yan. Push mo na yan. Yan. Third, kapag pupunta ka naman sa Divisoria, make sure at least nakapag-list down ka na ng mga stores na pupuntahan nyo. Mahirap kasi yung, for me lang ha, mahirap yung pupunta ka doon, ikot-ikot ka lang, tas wala ka namang talagang top of the mind na mga suppliers. Mas maganda talaga na at least meron kang alam na stores na pupuntahan mo. Para yung mga stores na yun, yung mga priority stores mo, mapuntahan mo muna sila, then saka ka umikot at mag-check sa ibang mga suppliers. Ayun. So, yun lang yung tatlong tip ko. Una, mag-research kayo ng wedding gown according to your body type. Pangalawa, mag-set kayo ng budget, realistic budget. Third, mag-set na kayo ng iba't ibang stores na pupuntahan nyo sa Divisoria. Kasi, it will help you maximize your time pagpunta nyo doon na... Ay, ito pa pala, last tip ko! Last tip ko, kapag pala pupunta kayo sa Divisoria, either mag-dress kayo or mag-leggings. Kasi, kung kagaya ni Karen, nagkaroon siya ng chance na magsukat ng gown, naka-leggings talaga siya. Sinabi ko nito sa kanya, mag-leggings siya para madaling isuot yung damit. Tapos, kung mag-uhubarin naman niya yung leggings niya, madali din suot at madaling hubarin. So, ganoon, pero pinaka-best, mag-dress kayo. Kasi, at least madaling isuot yung gown. Yun lang. Yun yung last tip ko na lang sa inyo. Ayun. Alam ko, excited na kayo magpakasal at maghanap ng gown. So, punta na sa Divisoria kasi mura at magaganda yung mga gowns doon. I hope you enjoy watching this video at kung nakatulong to para makita nyo yung wedding gown supplier nyo, please comment down below kasi gusto ko malaman kung sino yung napili nyo and I'm so happy na nakahelp ako sa inyo. So, if you want to know more about weddings, event, and essential oils, please subscribe to my channel and hit the bell button para like ang updated sa mga new uploads ko. Tapos, kung meron kang gustong malaman about more details about weddings, events, and essential oils, mag-suggest lang kayo, mag-comment lang kayo, at gagawa natin ng content yan. Thank you so much for watching! See ya!